Salmong tugunan. Mm. Sino ang dapat kong piliin? Si casual fling o si returning ex? Tugon? Di mo naman kailangan sagutin yun, JP. Baka makapag-isip naman. Tugon? Santa Jolens, tulungan mo po kami. Yes. Ang pagbabalik. Napapadalas na yung mga Santa Jolens natin, dumadami na naman yung mga nagsisend ng dahil malapit na ang Pasko. So, kasi bare month na. Oo, naghahabol sila para hindi mag-isa sa Pasko. Tapos, pagdating ng New Year, sabi nila, ay, meron akong, may plot twist ang aking 2024, yung mga ganyan. Oo, habol nila. So, wait. Tatlo tayo, trio tagapayo ulit tayo for today's video kasi meron tayong special guest. AWKP debut niya. Debut, yes. Papadalas yung mga singers sa Ang Walang Kwentang Podcast kasi, they want to learn from us. Yes, from the experts. Right breathing, di ba? Right way to... Right breathing, te. Right breathing when you sing, di ba? Di ba may tamang breathing? Ba't di na lang sila sa lung center pumunta? Di ba may tamang breathing? Tama ba, Janine? Yeah, I think so. Saan? Sa diaphragm. Suro ko yan. Diaphragm to net. Diaphragm is spelled as pronounced. Kahit hindi. Oh, wait. Bakit special? Sino ang ating special guest sa Trio Tagapayo na episode today? JP, wag mo kaming... Nawala ba ako? Hello? Hindi ka nawawala. Hindi ka nawala. Hindi. Akala mo lang yun. Gusto mo ba lagi kami nagsasalita? Hindi kasi. Sobrang clingy naman ito. Ayan, so kasama natin si Janine tonight, ang kanyang AWKP debut. Hello, yes! Hello, Janine. Po. Nagbabalik siya with brand new music and brand new music video. Yes. Yung una ko nakita na music, hindi pa pala yung music video, ano lang siya, lyric, ano tawag doon? Lyric visualizer po. Lyric visualizer. Pero kasi ikaw din yun, di ba? So, bongga, binudgetan. Yung lyric video pa lang. Lyric visualizer nga daw. Lyric video lang. Ay, sorry. Kasi, di ko alam yung lyric visualizer. Ngayon ko lang narinig yun. Anyway, so, hello muna sa mga VVIPs natin. 52,000 tayo dito. Sorry. Ano yun? 52,000 tayo dito sa Zoom. Hello sa mga VVIP. So, if you want to be part of our live recordings and join us kapag meron kaming mga guest, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Doon kayo pwede mag-subscribe to be a VVIP. Doon din kayo pwedeng bumili ng mga merch namin. Meron kaming tumbler, may kandila, na Santa Jolens kandila. Merong stickers, merong Monday to Sunday na panty, etc. Pero aside from that, if you subscribe to be a VVIP, makakatulong kayo sa ating May Kwentang Scholars for this semester. Yes. Pupuntahan namin yung mga scholars finally. Isang buong classroom kasi yun, Janine. So every time na mag-VVIP ka, part of your subscription will go to the scholarship of isang buong public school classroom sa Santa Monica Elementary School sa Laguna na pupuntahan namin with our ka-MS. So far, nasa 30 na daw yung nag-sign up. Na gustong sumama na mag-volunteer. Volunteers yan. Meron ding magka-carpool, pero meron ding pa-service si Chris Cow. So, para puntahan namin yung classroom, public school classroom sa Laguna. So, narito po tayo ngayon sa Santa Monica Elementary School kung saan naglalaro po ang Team Orange at Team Green. Ngayong oras po ay 3:42 p.m. At pagdating ng 3:45, makakaalam na po tayo kung sinong mananalo. Ang leading po ngayon ay Team Blue.
salamat sa mga VVIPs from mula noon hanggang ngayon na VVIPs. Thank you, guys. Lalo na sa mga mga fans ni Janine na nag-subscribe for tonight's guys. live recording. Thank you. Kung maalala nyo, si Janine yung nag-cover ng Di Na Muli ng Itchy Worms para sa Sid and Aya ni Irene. Direct Totoo. Irene Croft Villamor. Kung hindi nyo pa napapanood yung Sid and Aya, bakit? So, written and directed by Irene Emma Villamor, and starring Ann Curtis and Ding Dong Dantes. Yes. Tapos yung Di Na Muli doon was an original by Itchy Worms. Tapos, si Janine yung nag-cover nun. Actually, sa akin inalok, i-cover. Buti na lang! Naku! Thank you. Sabi thank ko, you sa pagtanggi. oo, Thank you sabi sa ko, pagtanggi, JP. Buti busy ka. Oo Kasi nagko-cover ako ng notebook nun. Diba? Sige nga, sample. Di muli. Tama ba yung Parehong kanta ba? Anong kayo ng version? Gary V ba yan? Ayoko na. Magagawa na naman tong meme. Pero yun, dun mo ba pinaka na-feel, Janine, na you've made it? I think, blessing po talaga siya sa akin yung song na yun kasi it opened a lot of doors for me. Like, makapunta rin sa mga gigs and actually, dun ko rin po nakilala din si Sir Jazz Nicolas, yung gumawa po talaga ng Di Na Muli. Yes, si Jazz. Which is the drummer of, po, si Sir Jazz. And dahil din po sa kanya, nagkaroon pa ako ng, nanganak yung mga... Nanganak? Charing. Oh. Ang taas, ha? Tabloid writer. Ang ganda. So, naging mentor ko rin po siya. So, ang dami po nangyari because of that song. Yes po. Wait lang, so bago tayo mag-start dun sa dami nagtinanong dito. Paano napunta sa'yo yung yung Di Na Muli? Minessage po ako ng Viva. Need po kasi ng ng perspective ni Anne. So, kailangan po talaga nila kumuha ng babaeng singer for Di Na Muli. Kasi yung Di Na Muli by Itchy Worms, it's also part of the score. Part of the soundtrack po. Pero, need po nila ng girl version for Anne's character daw po. Kaya, tinawagan po nila ako for that. Ayun, naalala ko na. Yung sa akin dapat for Ding Dong's POV. Ayun. Buti tinanggal. Buti. Thank you, Irene. Good decision talaga. Naalala ko na. It's all coming back to me now. Wow! Sige. Pero ngayon, may new music na nga si Janine. Nagka-ano ka pa, di ba? Ano ba tawag doon? Duet? Or nagka-collab? Hindi pala duet kasi madami sila. Cup of Joe. Collab, yes. Oh. Nag-collab pa sila ng Cup of Joe. Kaya yan. Ayun. Okay, sige. So, para sa mga, kaka-tune in pa lang dito sa Ang Walang Kwentang channel. So, every time magbabasa kami ng letter, galing to sa mga letter senders namin from Ang Walang Kwentang podcast. So, kapag ang binigay nila ay letter tungkol sa problema sa pag-ibig kay Santa Jolens, in honor of Jolina Magdangal. Kapag tungkol sa sex, kay Santa Angge in honor of Angelica Panganiban. Santa Lina kapag career, at Santa Yani kapag school. ACADS. So ngayon, ACADS. So ngayon, nagbigay ng letter papunta kay Santa Jolens. Tapos magbibigay kami ng advice. Ayun. Yes. Okay? Oo nga, tagal-tagal na rin yung last na Santa Jolens, no? True. Actually, hindi. Kaka Santa Jolens lang natin. Talaga ba? See, it's not coming back to me now. Are you with us? Okay, ito actually kwentong maganda. Talaga? This is from... Okay. Ano ko na ba? Wag na to. Naalin? Wag na tong kwentong maganda kasi nakakairita. Okay, alam mo this ba one... kung ano ibig sabihin ng kwentong maganda, Janine? Hindi po. Lagi ko siyang kwenta actually, mga ganito. Pasensya ka na. Nurse, gising na po siya. Nurse! Gising na po siya. Si JP. Explain mo to, Net. Ano ang kwentong maganda? Bigla ako mag-i-explain. yung kwentong maganda, ito yung mga
Yung mga problema nila, pang pretty privilege, ganyan. Mga tipong, nililigawan ako ng 2 lalaki, sino pong pipiliin? Yung mga ganon. Okay. Arte. Nakakatawa, may nag-message dito, nagsisisi si Janine, ramdam ko. Wala kang choice. Dadautin natin si letter sender na kwentong maganda. Okay, this is from Pastel. Sino po ang dapat kong piliin? Si casual fling o si returning ex? 3 question mark. Yung para bang kailangan na niyang mamili kasi ano mo yun, parang may mangyayaring masama, ganun kapag hindi siya nakapili. Okay. Ganyan din ako minsan, parang kailangan ko magdesisyon agad. Kung hindi ako makakaligo, yung mga ganun. Baka nasa ganun siyang stage. Sige, pagtanggol mo pa to. Okay. Hi po, Direct Tonet, Direct JP, and Janine. Sumulat po ako dahil nais ko po sanang idulog sa inyo ang puso kong litong-lito. So, ganito po kasi yun mga Direct at Janine. January 2020. Di pa nagpa-pandemic. Pandemic na to. Ay, oo, January 2020. pandemic pa lang, correct. Pandemic na sa ibang lugar sa atin, late, delayed. Oo. January 2020, I'm 19 years, pretty young, so naive. Nagka-jowa po ako. He's 18 that time. Admittedly, we are both so young, kaya naman hindi katakatakang naghiwalay din kami after a month. He's my first in everything. He was my everything. Even though, naging masaya naman kami sa small period of time na yon. Dumating lang talaga yung time na, kasi nga bata, naging too clingy ako at siya naman di mapag-update. Alam mo, napansin ko, yung mga bagets, yun yung usual na cause of breakup. Buti na lang wala pong cellphone dati. Walang cellphone? Anong year ka ba nag-dating? 1930s. Abadi ko pa lang yun. Wala pa si Alexander Graham Bell. Kaya nag-break kami. Hindi ko alam, baka dahil naging malaki pa rin yung impact ng ex ko sa akin. Kaya kahit ilang years nang nakalipas, di pa rin ako makapag-jowa ng iba. Simula nun, puro casual fling at hook up na lang ako. Enter Pokpok era ako this time. Fast forward to September 2023. I met this guy sa isang dating app. I told him na I'm not ready to commit right then and there. Sabi niya naman, okay lang daw. Pero mga Direct and Janine, super green flag niya. Wala na ako marereklamo maliban sa pagsusorry niya kapag di siya nakapag-update. Super understanding niya rin dahil very time-consuming ang course ko. We are so open with each other. We talk about everything, even my crushes or my hookups. And he was fine. Di ka sure kung fine siya doon. Baka sa loob-loob niyan, gusto kanyang kutusan, ganyan. He has so much effort. He put so much effort. I-revise ko na pastel, sorry. Natama yung grammar mo, pastel. He put so much effort on me na di ko mapigilang isipin kung tinuturing pa ba niya akong casual fling. And I guess it's fine with me. Hindi ako committed pero feeling may jowa dahil sa treatment niya. Happily ever after. Huh? Oh God? Happily ever after. Ilang taon na ba yan? Alam mo, hindi pa yan nagbabayad ng bills, ha? Nasasabi na niya yung Happily ever after. Happily ever after na agad. Pero simulan, nung Feb 2024, nakaka-receive ako ng hints kay ex na gusto niya makipagbalikan, which I am not against naman. Hindi naman naputol communication namin ni ex. These past few months lang, kasi parang binabakuran niya ako, saying, patay ka sa akin kung may kalandian ka dyang iba. Huh? Wow! Grabe ganda talaga. Yun. Kwento maganda nga siya. Kwento maganda. Hindi ko makwento sa kanya, si Fling, kasi alam kong mag-aaway kami. Nag-aaway na rin kami before, kahit mag-ex na kami, dahil nga parang against siya sa hookups ko. Ngayon po, though gusto ko nga makipagbalikan kay ex, ayoko naman masaktan si Fling. He's been so good to me, only to break his heart. Pipiko na ako, tapusin mo na yung letter. I don't know what to do. Should I commit to ex and break my Fling's heart or continue my relationship with Fling na may chance na mapunta sa jowaan and move on from my ex? Please help mga Direct. Pastel. Kung green flag yung casual fling, siya yung red flag feeling ko. Itong si Pastel. Totoo. I think yung
natin, ano na lang, siguro yung advice natin dun sa green flag, sa fling. Oo. Oo, ito. Dun sa mga, think- dun sa green flag. I think layuan mo na siya. Layuan mo na si Pastel. Hindi, Tumakbo ano. ka na. Oo. Save your life. Save your life from long-time misery. Ikaw, Janine, anong advice? Ano masasabi mo? Kahit di advice. I think kasi pagka-over na kayo ng ex nyo, over na dapat talaga yun. Di na friends. Parang I don't think I can be, me personally, I don't think I can be friends with my ex. Parang pag na-put na yung boundary na yun, dapat kasama siya dun sa kakalimutan kong past or trauma. So, yeah. Anong zodiac sign mo, Janine? Baka kasi makonect na, chika. Capricorn. Ano bang Capricorn? Anong niya, personality? Mga workaholic, di ba? Yeah. Boy, wala namang And connection very, sa boundary people. Oh. Boundary people. Sa jeep, ganon? Sa jeep. Naka-boundary na. Galing yan. So, sa mga jeepney operator, talagang kuha kayo ng Capricorn. Si Janine, kapag walang gig ko ninyo. Madali maka-boundary yan. Boundary. Ikaw, JP. Ano ba problema niya ulit? Sabi niya? Sino pipiliin niya? Ganun lang. Feeling ko, hindi niya deserve yung dalawang lalaki. Ba't di niya piliin yung green flag? Ba't siya pipili dun sa lalaki na binabakuran siya kahit hindi naman sila? Ewan ko sa kanya. Alam mo, may feeling ako, kinikip lang niya si green flag kahit hindi naman niya masyadong gusto. Hindi niya nakukuha masyado yung Kasi masarap sa feeling yung may nagtitreat sa'yo yung parang jowa, pero hindi naman, di ba? Ang laki ng pero reaction ni feeling Janine, parang may parang may natamaan sa kanya. Hindi ba? Hindi kayo naniniwala? Ako lang ba yung masama ugali? Feeling ko kinikip lang yan. Dali lang naman mamili. Halata naman na yung ex niya yung bet niya. Kasi, tapos may feeling din ako na si Green Flag, quote-unquote, si Green Flag doesn't like her enough for her to be his girlfriend. Alam mo, feeling ko din yan. Parang feeling ko, itong si Casual Fling, parang nagpakita ng kaunting kabutihan. Tapos itong si ate girl, parang, ay shit, gustong-gusto ko. Ang laki na ng reaction, Oo. Nagtanong lang, main ka na. Gawa mo niyan. Naku, in love na to sa akin. Pero okay lang. Ganun. Or yung sabi niya na nag-update, parang nakauwi na ako, ganyan. Parang okay, good. Parang shit, mahal na ako nito. Wala ako nito kasi nag-update. Oh my God, baliw siya sa akin. Nag-update lang ayun. Delulu. Kasi diba, delulu. Hindi totoo ang kwentong maganda. Wala, hindi ito love triangle. Tigilan mo kami, Pastel. Diba? Sabi dito, bagay daw yung 4 na buwan na kanta ni Janine para kay ate. Ito sa problema niya. Totoo. Bagay yung 4 na buwan. Feeling ko din, kasi yung yung music video ng 4 na buwan, parang si Janine doon, parang medyo delulu. Ikaw, tingin mo ba hindi ganun, Janine? I think, I agree na probably gusto ni Pastel na i-keep lang yung guy. Parang as a back burner. Para meron, could be, possibly. Diba? Para may support lang. Alam mo, di ko pa rin gets yung yung konsepto ng back burner. Ano nga siya ulit? Parang you only keep the person. Nasa dictionary. Ano siya? Parang spare tire. Spare Yeah, tire. Yes. Okay, gets. In-update lang for the Gen Z, back burner. Back burner. So sa atin, spare tire. Pero diba? Pero feeling ko... Rebound, parang rebound, ganon. Yeah. Pero yung rebound kasi parang naman. Parang yung spare tire, kinikip mo lang talaga dyan just in case. Diba? Okay. Yung back burner. Yung parang kunyari, meron naman talaga siyang bet. So for example, meron
yung guy, meron siyang bet na girl. Minessage niya, parang, uy, labas naman tayo. 10 p.m. kita tayo sa inom naman tayo. Sabi ni girl, sorry, nag-skincare na ako, tulog na ako bye. I can't Taurus tonight. yung nakausap, oo. So, nag-no, yung gusto niya talagang girl, may message ka niya as a back burner. Sabihin niya, uy, are you free tonight? Because I want to drink, ganyan. O, ikaw as back burner, go! Mahal na niya ako, gano'n. Reserva. Go na go ka naman. O, yun. Eh di, tas akala mo, ikaw yung main. But no, you're just a back burner, just a, spare tire. So, pero feeling ko, ganun yung ginagawa niya. Pwede yun na si green flag. Siya yung back burner. Pero for me, kung gusto ka talagang jowain ni casual fling, ginawa na niya yun. Kung gusto ka niya maging girlfriend, sinabi na niya yun. Pero, casual fling lang kayo So, parang it doesn't compare. Diba? So, hindi to kwentong maganda, kwentong delulu. Oo, yun. Totoo. Wala talagang pagpipilian. There are no options. Oo. So, kung yung kanta ni Janine na 4 na buwan, sa'yo isang buwan isang lang buwan. yan. Isang buwan. Siguro pwede niyang dagdagan pa ng 3 months para lang pumasok doon sa 4 na buwan ni Janine. Pero kasi yung 4 na buwan ni Janine, very happy pa yung beat di ba? So, baka mamaya lalo maging diba, ganun delulu naman si talaga ate. yung ganun ang mundo ng mga delulo, laging masaya. Masaya, oo. Pero, mauuntog na lang. Ganun. Isang beses. Oh my God, So, may magandang point dito sa sabi ng isang VVIP. Paano kaya kung si Pastel ay isa ding spare tire nung ex niya na ngayon? Pwede. Oo. Kaya Pastel, huwag kang magmaganda dyan. Spare tire ka rin ng ex mo. Oo, back burner. I-update na natin yung So, yun. I think, deserve nila yung isa't isa. Si yung ex niya tsaka siya. Maging kayo na. Tignan natin sinong unang back burner sa inyo. Magbakuran kayo. Pero kasi, nagigets ko naman, para nakakakilig kasi yun di ba? Yung binabakuran kunwari. Tapos Nabakuran parang, ka na ba ever? Ako? Kayong dalawa? Si Janine na lang. Janine, ikaw, nabakuran ka na ba? Parang hindi ko po inaalaw yung ganong energy. Pagka... Ay, galing! Ganon dapat. Love it. Pag ginanon po ako, automatic red flag po for me. O see? Yeah. Pastel, makinig ka kay Janine. Diyos mio, Marimar. Oo. Kala kasi ni Pastel, Nakakaganda. nakakakilig. Oo. Pero actually, bakit? Toxic masculinity yung ganyan. Totoo. Tsaka wala namang, Diba? hindi magkarelasyon, di ba? Tsaka bakit ka babakod? Hindi ka ba nakatira sa kondo? may unan pala si Janine. May unan siya. Anong advice naman natin kahit hindi niya tinatanong si super green flag? Si Casual. Ikaw, Janine, anong advice mo kay green flag, kay Kuya? Kung nakikinig man siya ngayon. Feeling ko nakikinig yun ngayon. Kasi yung mga fans kasi, yung mga listeners kasi namin, green flag. I think kailangan malaman ni Kuya kung ano talaga gusto niya, tapos i-communicate niya yun. Para sila, on the same level. Same page, Walang gano'n. miscommunication. Oo. Yeah. Pero si Communication Kuya, is the key, yes. Yes. Pero si Super Green Flag, I commend him for being honest. Na agad siya lay his cards on the table, na fling lang siya. Na tayo relasyon. Di ba? Yung iba kasi hindi naman nilalatag yun Baka kasi naramdaman niyang red flag si ate girl. Oo. Parang ito lang tayo, Oo. Mm-mm. Alam mo, minsan nakakaano din yun, pag nalalamang sa start pa lang, ay, red flag to. Kailangan na magproteksyon sa sarili. Protect your peace, ganun. Protect your peace, but not so much protection. Dapat keep pa rin. Sayang naman. Ang labo. Diba? Protect your peace, pero just enough para meron pa rin, nandyan pa rin. Ikaw, anong payo mo kay Kuya?
kay Kuyang Green Flag? Wala akong payo sa kanya. Keep doing you. Wala naman siyang ginagawang mali eh. Oo. Kasi pinasok In fact, naman ano niya, nga, diba? very naman siya. Hindi naman siya nakakasakal, hindi niya binabakuran, 'di ba? Kasi nga feeling ko din naman niya masyadong bet lang niya. Sabi siguro ni Super Green Flag, hala, nag-update lang ako, green flag na agad. Baba naman ng standards ito. Diba? Nag-update lang. Sabi, nakauwi na ako. Lo, green flag na. Oh, si ate na si Pastel. Oh my God. yung reply ni Pastel kay Kuya nung nag-update, yung emoji na may heart yung mata. Oo, ganun. Oo, Kahit ganun. sabi tuloy ni Super Green Flag, huh? Sabi ko. Nyari. Baba na standards. Taasan naman natin. Kaya Kasalanan niya ng gobyerno eh. Kaya yung mga nasa gobyerno natin, nadadala natin pati sa pagboto yung kababaan na standards natin. Diyos ko. Yan tuloy. Ay. Oh, anyway. Sige, punta tayo sa Meron ka ba? Ikaw, JP? Last advice. Ako wala na. Sa ex na lang niya kasi siya hindi nabigyan natin ng advice. Sige. Dun sa ex na mahilig mambakod, magbagong buhay ka na. Yung ganyang ugali, hindi yan maganda. Yan ay isang lason sa lipunan. So ito ay isa ring panawagan sa lahat ng mga kalalakihan nakikinig sa atin ngayon. Bakit parang ang galing party list? Rep Arlene. Parang galing kang party list na meeting the advance. Visit. Ay, no. Magsama sila ni Pastel. Yung Just payo mo pareho silang red flag. Oo. I think mali yung nag-break sila eh. Dapat nilaban nila. Relasyon nila. Oo nga eh. Baka gusto lang talaga nila maging toxic. Minsan may mga ganyan eh parang, dapat kayo nag-break. Tuloy nyo yung katangahan nyo. Oo. Diba? Sana tinuloy nyo para makita nyo within the pandemic magkaalaman. Okay, sige, puntahan natin yung bagong music ni Janine. Yes, 4 na buwan. Yes. Natuwa ako dun sa 4 na buwan kasi nga very jolly. Oo. Happy song. Happy po kasi siya kasi honestly, gusto niya na din kalimutan yung person pero hindi niya maiwasan na bumalik lang dun sa concept kung ano meron sila at the beginning. Kasi yung for her, it's hardest to let go yung beginning, yung chase sa una. So, but she doesn't want to go back to the person. Kaya parang it's a stage of like moving on, but at the same time parang you can't help but like look at what you guys went through nung una, when everyone was happy. Anong inspiration nun, yung kanta? Based ba siya sa personal experience? Personal experience ba yun? Oo. Yeah! Oh, yun! Diba? Ang bilis lang din naman pala nasabi. Hindi naman ikaw si Pastel, no, Janine? Hindi po. Sumagot din. So, 4 months talaga yung sa True to Life? Medyo closely, ganun po. Bakit 4 months? I mean, honestly, nung una po, kasi galing po siya sa lyrics ng previous single ko, it's called Hulaan. Well, matagal na po yung line na yun, 4 na buwan, nakalagay sa memos ko. Hindi ko po alam, sa voice messages ko po. Pero hindi ko alam kung bakit ko po nilagay. Pero madulas po kasi siya nung kinakanta ko na. So parang sabi ko, lagyan natin to sa another single. Ganda, galing. Kasi diba usually 3 buwan, 3 araw. Dahil sa One More Chance yung 3 months eh. Kaya something different yung yung 4 na buwan. Kasi ang number 4, alam mo ba kung anong number 4? It's the number of the devil. Alam mo? Totoo yun! Tignan nyo sa mga... Sinasabi. building. Di ba 666? Feng Shui, di ba?
Number 4, promise. Check niyo Number yung mga 4 ba? building. Di ba number 3? Number 3. Number 4 ba? Number 4, sa mga building, minsan walang 4th floor. Walang 13. Wala ring 13 madalas. So, Totoo ito ba yung yun. 4? Alam mo, baka ma-fake news tayo dito, ah. Sa feng shui. Totoo yun. Sa feng Totoo shui. yun. Promise. Oh, okay. Sinakto mo ba, Janine, na 4 is death and 4 yung tinapos mo Apat na? naman. Huh? Oo. Wow. Naipasok, ha? Naipasok. Hindi po. Wala lang. Wala lang. Apat na Pauso si buwan. JB. Pero totoo yan, promise. Magkakaroon ka ng more tours ba? Kailangan ba nasasabi ng artist na isang performer or singer na ready na siyang i-concert, i-tour, or ready na siyang makapag-concert, mag-solo na concert, or ready na siya mag-solo tour? Kailan mo yun masasabi as an artist? Ako po, for me, personally, siguro, wala pa po ako dun sa moment po na yun na masasabi kong ready na ako mag-concert. So, hopefully do soon. Pero hindi ko po alam for other artists kung paano nila sinasabi. Pero for me, muna ako, like, growth muna. Yeah. Slowly Pero magkakaroon but ka ng surely. bar tour. Magkakaroon ka ng bar tour, di ba? Yes po. Yes po. Bar and cafe Marami tour. po akong bar and coffee shops na gig. Parang intimate, very intimate crowd po. Mas na-enjoy mo, na-enjoy mo yung mga ganon, maliliit na crowd. So, Invite ka namin kapag nagawa na yung namin, cafe. Basta cafe. Yay! Yeah. Tapos, duet tayo. Wag ka mo, Janine, wag ka pumayag. Ako nagsasabi sa'yo, no. Janine, okay yung career mo pataas Wag na, Janine. Okay na. Baka maging 4 na buwan na lang. I'm sorry, Janine. Yung di na muli, lagi yun nasa repertoire. Now po, hindi pa muna. Pero kasi pinafocus po talaga yung EP. Pero pag ni-request po, kinakanta ko po yun dito. Kasi yun talaga yung as in, ang bongga. Ang ganda ng pagkakakanta at Totoo. swak na swak dun sa Swak na swak! Tsaka ang ganda ng parang for some reason, parang maraming mga kanta na kapag ginagamit sa mga pelikula, sa mga series, ganyan, yung nagkakaroon siya ng bagong buhay. Yung kantang yun. True. Di ba hindi na muli, anong year ba yun lumabas? Yung sa Itchy Worms. Ang tagal na. 2015 po yan. Oo. Tagal na yung sa Itchy Mga Worms. ganon. Oo. So, nung ni-revive ni Janine for Di Na Muli, for Si Danaya. Si Danaya. Nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng bagong buhay, bagong fan base, ganyan. Iba rin kasi yung parang hindi alam ng karamihan na iba yung kanta lang, pero iba kapag yung kanta ginagamit as score. So, score, guys, yung tawag doon kapag yung music na ginawa para sa isang eksena. Kasi minsan, parang may mga kanta na maganda siya standalone. Pag kinakanta, pinapakinggan mo sa Spotify, sa radyo, kinakanta siya sa mga gig, ganun. Pero, pag nilapat mo siya sa eksena, hindi swak. Kasi, iba yung tamang pagkakakanta pag for general Audiences. listenership. Oo. At iba pag sa loob ng ng eksena, 'di ba? Kaya May nung certain- yung sa Never Not Love You, di ba? Yung prom? Parang... yung prom, oo, totoo. Ganda nung... Gumawa talaga si Ebe ng special rendition para dun sa kanta. Pelikula. Kasi nga kaya kung mapapansin nyo, yung kunyari sa mga pelikula, sa mga teleserye, gumagawa talaga ng sariling version for that particular scene or that particular song. Kasi minsan yung pagkakakanta ng original na artist, bukod sa mas mahal, ang tawag yung doon OSR. Original Song Recording, mas mahal siya. So for example, My Heart Will Go On is Celine Dion. Pag yung original na My Heart Will Go On is Celine Dion, mas mahal yun. So ang usually pinapakanta siya
sa Yes. ibang artist para mas mura. Kasi ang bibilihin mo lang, hindi yung original song recording, pero yung kanta lang. Pwedeng same artist din. Pwedeng Pero same ibang artist, recording. pero ibang version, yes. So, kaya kahit ang isang kanta, paulit-ulit siyang ginagamit sa mga pelikula or mga eksena, iba't iba pa rin yung effect sa'yo kasi per film or per eksena, iba din yung pagkakanta ng artist. Ayun lang. Coming from Sa ano talaga, yung si filmmaker's Denayat. point of view. True. Yung sa Si Danaya talagang ganda nung effect nung Dinamuli. Parang kapag Yes. papakinggan mo siya nang siya lang, parang okay naman, nakakalungkot. Pero kapag napanood mo na siya, pag pinapanood mo na eksena, tapos andun din yung kanta. Minsan din, parang weird kapag kunyari, yung isang kanta, for example, isang pet peeve ko, yung sa mga teleserye, nakakanta ka na ba ng mga theme song sa teleserye, Janine? Hindi pa. Pero karamihan kasi, parang pag gumagawa ng version for a teleserye, tapos pag sinabing teleserye theme song to, sobrang taas. Totoo, di ba sa probinsyano, yung parang wag laging ka lang climax. mawawala. Oo. Yung kapag may Parang namatay na, laging climax. papasok na si Gary V, ganyan. Parang laging climax yung pagkakakanta kasi nga julit-julit, ulit-ulitin lang. Kasi nga, syempre, dahil pag sa teleserye, mas mahal siya kapag every scene, papalitan ng rendition. So, parang yung pagkakakanta, kahit na banayad lang yung eksena, nakakatawa yung sa On the Wings of Love, sa teleserye ko with Jadine. Si Kyla yung kumanta ng On the Wings of Love. Yung pagkakanta kasi ni Kyla, parang pangkasal. Yung, ito na, nagkita na. Yung dalawang ganun lagi yung pagkakakanta niya. Oh. Minsan ginagamit naman yung theme song. Di ba usually ginagamit yung theme song pag papunta na ng commercial break? Pero minsan yung eksena namin, nagkatingin lang na naman si Clark tsaka si Leia, na hindi naman big scene, yung parang nagkakiligan, pero biglang papasok si Kyle. Wow, the wings! Uy, nalakte! Si OA. Pero kasi yun kasi yung version. Alam ka namang, ulit-ulit yung papalitan. Di ba sa pa, sa Mulawin, di ba yung, yun, Rainbow? Hindi ako nagmalawin eh. Diba South yung Border? South Border. Oo. Kapag lilipad na sila, ay ikaw na nga pala, Rainbow. Are you with us? Kaya alam mo, di ako naniniwala dun sa forte. Di ako naniniwala sa 4. ikaw nga pala. 4 means death. Rainbow. Ano ba yun? Pero yun. Sana makakanta si Janine ng isang teleserye, no? Parang isa yan sa mga nasa Totoo. checklist ni Janine. Alam mo ba yung Mulawin, Janine? Yes. Oh, grabe kayo sa amin. Ilan taon ka na ba? Ilan taon ka na, Janine? 25 po. 25. Ah, okay. 2 years lang pala yung agwat mo sa amin. Hindi siya niniwala, te. Mabait lang kasi si Janine. Mabait lang siya. Mabait na bata lang. Mabait na bata. O sige, Janine, invite mo na sila. Ang dami mong ganap, Ang dami mong ganap na mga booked and bar busy. tour. Yes, booked and busy. Janine Tanyoso. Yes po. I'm inviting you guys. You guys can stream my EP, Apat na Buwan. It's out now sa lahat. And, ayun, you guys can follow me as well at Janine Music. Thank you po, Direk, for having me. Yes. Yes, congrats. Ang Janine, very, Ganyan din ako bago ako pumasok sa industriya eh. Demure. Very mindful. Very demure, yes. Very cutesy. Tapos, sino yung mga, in the future, mga dream collabs mo bago tayo magbabay? Si Maki po. Tsaka, ngayon. Si Maki. Si Maki. Yeah. Gusto ko rin po yung Itchy Worms, honestly. Pero for like a song, like Itchy and Janine. Oh, galing. Yung Itchy Worms, isa siya sa mga favorite na bands ko talaga, kahit dati pa. Pwede rin kami for collab. Sabi dito ni RC, nag-e-expect si Direct JB. Tagal sabihin ng pangalan. Game Direct JB sa Basta Cafe. Sinasabi ko sa'yo, Janine, wag. Kung gusto mong tumagal ka pa sa industriya. Mga ito
Thank you, Janine! Thank you. And good luck sa barter and cafe tour. Yes, at sa EP. Sa Salamat. EP. Guys, nasa YouTube din yung music video ni Janine na 4 na buwan. Oo. Kasama dun si Brent Manalo. Yes. Na may dalang pusa. Sample daw muna bago ka daw umalis. Oo, go. Palautos. May bayad yan. Game. Game po ba? Or... Game. Go. Bakit? Dali mo kasi baka si JP yung kumanta na ko. Baka sabayan kita. Sabay ka. Sige po. Ano po ba? Kahit ano po. Yung apat na buwan. Or yung hulaan na lang po. Go. Sige. Sige. Okay. Hulaan lang kalaban-laban, di ka mailagan. Gusto mo lang ba ko sa tuwing ika'y nag-iisa? Hulaan. Grabe. Sinimulan agad sa mataas eh. Oo. Sinimulan agad sa mataas para di tayo makasabay. Balak pala. Galing. Thank you, Congrats. Jenny. Galing naman. Congrats. You Thank you. deserve everything. Ayan, so sa mga brands dyan, kung gusto nyo kaming makita ni Tonet na magkaroon ng concert, charing, kung gusto nyo na, char lang. Kung gusto nyo rin makipag-collab sa amin, mga brands, baka naman, email lang kayo sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and channel, please like and subscribe sa YouTube namin, Ang Walang Kwentang Channel, and sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. Click the follow button sa Spotify. We release a new episode every Monday and Thursday, every 8 p.m. or 9 p.m. Nag-join kami sa premiere sa YouTube. Yes. Nag-chat kami doon. Tapos, may mga nagbibigay ng gifts sa amin during the premiere. So, thank you guys. Actually, kahit hindi premiere, pwede kayo magbigay ng gifts, quote-unquote. Abangan nyo guys sa October. Ang dami naming guests. Pero ang isang special na gagawin namin ay aakit kami ng Baguio para sa aming Baguio food vlog with Milo Elmido Jr. and Ina Evans. Tapos magkakaroon kami ng ng grand eyeball sa Baguio with our Baguio ka-eme. So, ayun. Yes, so baka magkaroon din kami ng baka mag-set up kami ng maliit na gig or concert sa Burnham para sa mga nakasakay dun sa dock. Sa mga multo, Ano sa tawag white dun? lady. Sa mga white lady, para umalis na sila dyan. Wow! Kahit na sila nandun. Ayun, thanks guys. Maraming salamat sa nag-share pa rin ng videos namin at nanonood kahit lumipat na kami sa YouTube for most of the time. Yes. Thanks, guys. Ayun. Thanks guys. Thanks, Bye. guys. Bye.